nagising ako ng mga 5:30 or actually wala pang 5:30. Tapos, nagnilay-nilay, ganun. So, maliligo lang muna ako and then hindi ko pa alam yung pinakabuong schedule ko pero ina-expect ko meron akong gabay-bayan meditation reading at meron akong meditation cleansing today. So, tignan ko pa kung ano yung possible na magiging schedule. So, let's go. Ayan, sigurado lang natin yung tent para hindi pasukin ng ahas. Char. Paranoid kasi ako dahil baka may ahas. Pero actually meron dito. And nakakita na rin ako ng ilan. Pero hindi naman napasok sa tent. Maliligo ako dito. Wait lang ha. Nakabitbit ako ng isang ganito. Lahat na nandyan. So, ito yung mga CR. Ang daming CR dito. Mas magaganda. Saan yun? Oo. Oops, occupied. Yan. Ito yung shower room dito. O siya, sige. May ilaw pa ako kahit naman talaga umaga pa lang. Ay, umaga na. Bye-bye. Chop chop. Good morning, Chop Chop. Yogi Oats yung inano ko in order. Konti lang yung yung banana ko doon. Tsaka wag masyadong madami ring apple. Thank you. Kasi baka di ko maubos yung pagkain. Lagi ko tong iniinom dito, yung calamansi. Yan. Tapos, no sugar to. Kaya ito yung hinahalo ko. Yung Stevia Pure Drops. Or Stevia Drops. We Pure yung brand niya. Basa pa yung buhok ko. Kaya kailangan ko ipatong to para hindi mabasa yung damit ko. Yan. Thank you. Ayun. Sarap nito, Yogi Oats. Stevia, as usual. And cinnamon. Lagi ko to in order. Like, araw-araw. Tuwing breakfast. Okay, so may session na ako ngayon. Punta ko ng sala. Pero meron pa yatang mga yoga kaya hindi mo na ako dire-diretso ng akyat. Anyway, meron pa naman akong 30 minutes para mag-prepare. Antay na lang ako dito muna sa baba. Medyo chill lang yung schedule ko. Hindi ganun ka-busy ngayong araw na to. Wala na akong masabi. Basta mag-antay lang ako ng next session ko. Yes, Alpha. Ay, Delta. Tapos na yung aking session today. Hindi ko alam kung meron pa. Pero may mga araw kasi na sobrang busy dito. May mga araw na sobrang chill lang. And kapag madami yung mga guests at maraming mga inquiries at maraming mga nagpa-pre-book, ayun. Ang preparation ko kasi sa mga ginagawa ko at least 1 hour before yung session, tapos yung session 1 hour, and then after the 1 hour session may 1 hour naman ng pagliligpit, or minsan nga hindi na 1 hour, 30 minutes ginagawa ko na yon. So nagmamadali ako because may susunod pa. And yun, so nag-lunch muna ako. Ang sarap ng mga food pala dito, gagaling ng mga chef. Tapos, may mga nag-request ng free talk related sa pre-colonial culture and spirituality. Kaya hinanda ko na rin yung mga gagamitin ko. So dito, nagkaroon din ng photo and video shoot para sa lahat ng mga meditative sessions na ino-offer ko. Katulad ng hayahay meditation, cleansing meditation, at maging yung baybayin flow o yung daloy baybayin meditation. So, para ma-update din yung mga online materials ng island na related sa mga ino-offer ko na sessions. Tapos, speaking of session, bahagi din ng shoot namin yung pag-share ng workshop katulad nitong alternative incense making na may kinalaman din or may inspired din sa kultura ng ating pagpapausok. So, tinuturo ko sa kanila paano gumawa ng mga coconut husk incense.
Yon. So sa part naman na to, merong kaming nakita na ahas na patay. Actually, parang pinaglaruan siya ng pusa. Yung kaninang nakita nyo sa unang part ng video, si Delta. And anyway, bahagi naman yun ng cycle talaga ng mga hayop sa kalikasan. Pero iniwan niya kasi na nakabulagta somewhere. Kami, parang naawa naman kami sa ahas kasi ang paniniwala nga namin, ako personally, na may spirit din ang mga animals. So, meron kaming itinalaga na parang lugar kung saan madalas inililibing yung mga namamatay na hayop dito. Doon din namin siya dadalhin para i-honor yung kanyang life at mabigyan siya ng blessing sa kanyang pag-transition sa kabilang buhay, sa same thing ng sa tao. So, yung maaring yung iba, hindi nila masyadong mag-gets yung ganong konsepto. Pero sa pre-colonial belief kasi, lahat ng bagay talaga may spirit at merong halaga. So, dito, sinisimulan ko ng maikling ceremony. So, syempre, naghanap kami ng maayos na lugar at inilibing namin dito yung mismong ahas. Sa tabing dagat lang din ito, malapit doon sa pinag-istihan namin na tent area. So, dyan kasama ko si Lalita, yung wellness director. Lagi namin itong ginagawa. Naglilibing talaga kami ng mga hayop sa island kapag may nakita kami na namatay na hayop. Kahit nga actually insekto like yung mga paru-paro, gamo-gamo. Meron din kaming parang post para doon sa lugar ng mga libingan naman ng mga paru-paro, gamo-gamo, yung mga insect. So mayroon kaming isang niyog doon na parang may nest kung saan doon namin sila iniiwan kapag may nakikita kami mga insektong namamatay. Hindi ko palang yata na ipapakita sa inyo pero meron ganun. Pero itong area na to kung nasaan kami, ito yung tinatawag namin parang pet cemetery dito sa area kasi nga madalas kapag may namamatay nga na pets or na mga animals, so kaya dyan din namin nilibing yung ahas kasi kawawa siya, parang alam mo yun na nabiktima siya tapos parang binalandra lang siya dun sa gilid. Kaya nga pala, share ko lang din dahil napag-uusapan na rin naman natin ang paglilibing ng mga animals. Kung hindi nyo pa alam yung konsepto ng animism, ito yung may paniniwala na lahat ng bagay may buhay. So ito din yung pinaka-base system ng spiritual belief ng ating mga ninuno. So kaya naman isinasabuhay ko din ang paniniwalang ito dahil yun na rin naman yung nakasanayan kong paniniwala. At sa reality ko, sa spiritual reality ko, naniniwala talaga ako na ang mga animals ay may spirits at hindi lang ang mga tao. Kaya sobrang sagrado din ang gantong klaseng gawain para sa akin. Ito nga pala yung pinaka-view nung harapan mismo nung pinaglibingin namin ng ahas. Sobrang ganda, 'di ba? At napakapayapa tignan. Kaya naman dito rin ako madalas gumagawa ng Daloy Baybayin meditation or Baybayin flow meditation ko tuwing hapon or tuwing umaga, depende sa oras na available ako. So yan, at sunset time na, kaya naman nagnilay-nilay muna tayo, nakatitig lang tayo dito madalas tuwing sunset. At ayun, pagsapit ng gabi, tamang-tama full moon. Kaya ang ginawa ko, lumabas muna ako at naglakad-lakad para ma-appreciate yung kabilugan ng buwan. Mga 11:30 yata to or 12 midnight, ganun. Sobrang ganda kasi sobrang liwanag nung reflection niya sa paligid. Ayun mga malaya, hanggang dito muna ang aking maibabahagi. Hanggang sa susunod na mga video, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Paalam!